Alright, good morning sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. This is Evangelist Mab. Ug sa makanunay, kuyog na ko si Dr. Faulkner. And with us today is Apostle Novi, of course. And this time around, nato i-greet ato mga kuyog Apostle Novi. Kasi kuyog na to daras kahanginan. Yes, we have here Rosemary Antroco Gipolani. Good morning, shalom. So, ba na itong mga streaming mga platforms sa Apostle Novi? Do we have people there? Yes. Kasi ba nang Nadinhi si Flor Infante. Ana siya. Oy. Shalom, Pastor Faulkner and Evan Mav. Good morning. Giapas, Shalom, Apostle Novi. Naapil ko. Napatay isa ka page na sa Unworldly Thoughts. Pwede po mumulantaw dito mga kaigsunan. So, when there's gonna be a problem, God forbid it happens, no? Adun na tayo choices whether asa ta pwede nga mo listen sa ato ang mga broadcast. Ug ato pong i-invite sila Nov sa ato mga Facebook channels and YouTube channels, streaming platforms sa guban pa. Yes, that's right, Evan Mav. So, mga kaigsuunan, mga higala na mo sa kahanginan, no? We have YouTube channel, Music Generation Official, and we also have Apple Music Generation Official gihapon, and also sa Spotify Music Generation Official. And we also have our Facebook pages. We have Cornerstone Believers Radio Program, CB Church Connect, Counterflow, and of course our Sips of Scripture. Wow, Sips of Scriptures. Ako po rin i-greet si ko, ato ning na-meet si Sister Maria Liza Casido. Gikan ni siya o kuano. Nakita mi dos kabugan pero ila sa tamlang, no? Layo kini nga dapat tapos no Novi pero lantawan namin. Naminaw. Pagka nindota kamusta mo ring tanan? Hope everybody is doing well. Yeah. Once again, good morning kanatong tanan. Good morning. Pagkaanindot sa atong adlaw nga kauban na to ron ang Apostle Nov. Yes. Scripts. Sige. Sips. Magikan pa na sila gikuan? Ikan pa Recording. yes. Ako di ay ampo sa ta. Heavenly Father, we praise you for everything, for the good things and for who you are to us. Salamat nga wala ka nagkulang na mo amahan sa tanan nga mga pamaagi nga maghatag ka na mo og kadaugan, paglaom, hatag ka na mo og kusog bisan pa man sa panaghiusa og harmony sa matag usa ka namo. Nining kabuntagon pasabta kami dugang sa imong mga pulong sa mga labin na sa story ni Moses sa imong pagtawag kaniya sa pagluwas sa imong mga pinanggang katawan nga mga Israelita kaniadto nga naa sa Ehipto. Pablihi ang tanan mo sa labutan amahan nga amo kining masabtan ang mga importanteng mabulawanon nga mga kahulugan nining tanan nga mga mensahe aron nga dili makawang nga among pag gahin og time, gahin og hours sa pagpamati og pag-meditate sa imong precious and holy words. Salamat sa kalipay usab nga among masinati samtang mamati kami sa imong pulong. Imong magawas ang matag usa, malimbungan ang mga nalimbungan siya mahatagan gyud og kagawasan. Yes. Ang tanan nga mga gipang bakakan ni Satanas sa mga sayop nga mga pagtulunan malamdagan sa imuhang mga pulong. Kining mga butanga mahal among gipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa gahom sa Espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Okay, so we are now in Exodus chapter 4 verse 27 to 31. Pang last na to din sa Evangelist Mav nga part yes. sa atong series of this chapter. So verse 27 to 31 can you read sa Evangelist Mav? Ingon na rin, no? NLT version. Now the Lord had said to Aaron, "Go out into the wilderness to meet Moses." So Aaron went and meet Moses at the mountain of God, and he embraced him. Moses then told Aaron about everything the Lord had commanded him to say. And he told him about the miraculous signs the Lord had commanded him to perform. Then Moses and Aaron returned to Egypt and called all the elders of Israel together. Aaron told them everything
the Lord had told Moses, and Moses performed the miraculous signs as they watched. Then the people of Israel were convinced that the Lord had sent Moses and Aaron. When they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshipped. Apostol Nov sa Cebuano, pwede basa. Harita sa Cebuano niingon ang versikulo 27. Unya ang Ginoo miingon kang Aaron adto sa kamingawan aron sa pagsugat kang Moises. Og siya miadto og misugat kang Moises didto sa bukid sa Dios og mihalok kaniya. Si Moises misugilon kang Aaron sa tanang pulong sa Ginoo nga tungod niini gisugo siya og sa tanang ilhanan nga gitugyan kaniya sa pagbuhat. Unya si Moises ug si Aaron miadto og gitigom ang tanang pangulo sa katawhan sa Israel. O gisugilon ni Aaron ang tanang pulong nga gisulti sa Ginoo kang Moises ug siya mibuhat og mga ilhanan diha sa pananaw sa katawhan. 31 ug ang katawhan mituo sa pagganungog nila nga ang Ginoo miduaw sa katawan sa Israel ug nga nakita niya ang ilang kasakitan giduko nila ang ilang mga ulo ug misimba sila. Okay. Gining kabuntagon mga higala nga atong isgutan ang pag-join ni Aaron ba? So atong titles ng message karon is Joined in Faith. Joined in faith. Ning join diha sa pagtuo. Kinamay ning join sa buluhaton nga way pagtuo. Ning join lang. Not join. Ano yung mga tao ginana ning join lang. Later on mawala ra pud sila kay naki-join raman pero kanang mo join in faith kay di na mawala evangelism. Tinod. And cover sa ato ang title mao ang God's provision, public sign, and people's belief. So kining tulo ato ni siyang mahisgutan giyon sa pagpamagi sa Dios nga mamuhat siya, dunay provision sa Dios. Diyon doon na po ay public sign, mga kahibulongan o mga timaan, mga timailhan nga ang Dios nag-uban, ipakita niya nga tos publiko o nga hisgutan po diri ang pagtuo sa mga tao nining panahon na. Ato mga dungog ganina sa Exodus chapter 4 verse 27 to 31 ang usa ka pagpasa bitaw iban mab ang hand off ba? Hand off. Because God moves to ensure Moses is supported and Aaron is brought alongside and the Israelite elders are gathered to hear the message of deliverance. Nagingon nga ikaw ra day kabalo mo pasapasa og bula. Kinahanglan sometimes ipasa nimo ng bola di tungod kay tinapol ka kun dili tungod kay aron nga mga gamit ang imo pong mga kauban kung necessary siya. Kung ikaw ay dapat mo shoot anak ko sa basketball pa na i-shoot na pero kung there are times nga kinahanglan sad nga pasahan ni mga uban tungod kay sila may importante anang panahon ana nga moment. So nini nga moment ang Dios iyahang gitagaan og role si Moses nga Moses dumala ka luwas sa mga katawhan dito ako maluluwas ko pero adtua sila yung si Moses hindi man kumayo mo istorya di mo hungit man ko ingon siya na po kay gisuon so doon ay hand off even ma doon ay hand off dili hand ok Alay na. Hand off ni siya doon ay pagpasahay Tinod. so kini nga mga bersikulo actually doon siya ay gitawag og divine orchestration. Yes. Yung orchestration, pagbahig bitaw, doon ay harmonious sama sa orkestra. And doon ay validation of the message with signs and a responsive faith among the people. O kini nga itong isgutan karon kung imo ni siyang lantawon, doon ay mga tima nini nga nag-emerge, nga doon ay God's provision for leadership, the function of signs in commissioning, and the people's awakening to God's salvation. So muna siya nga itong mga points yung kabuntagon karon. God orchestrates collaboration and commissioning. So kana dayong mutabang nimo, kana dayong naay mga tao nga ibutang sa imong ubos nimo, sunod nimo. Dili din na siya ingon na tsambahan lang nga, uy, nalig karon tsambahan ka, may kinabot ka diri. Dili diay kay ang Ginoo di mo pahiluna niya ng tanan, plastahon din, plastadahon din na niya. So akong balik kong basa sa verse 27 to 28. Unya ang Ginoo mingon ka nga Aaron
lakaw nga to sa diserto ug sugata si Moises. Now, imo hunaon ba? Imo hunaon si Moses gipakitaan sa Dios. Mav. Oh. Diyan ang Dios nihatag binsay nga adto adito. Dayon katong pag-ingon niya nga si Aaron padulong na Moises padulong na siya makikita nimo. Sa tinud-anay lang si Moses wa gito siya nag-ampo nga magkita sila ni Aaron. Pero tungod kay gikinahanglan man ni Moises na siya partner, na siya collaborator sa buluhaton nga gi-assign sa Dios niya. Ang Dios nisugo. Nisugo siya ni Aaron nga Aaron ngadto sa diserto ug sugata si Moises. Now, ato lang klarohon Evangelist Mav nga niini nga verse wala gipakita diri ang means Yes. or ways kung sa unsang pamaagi nga ang Dios nagtalk ni Aaron. Yeah, Aaron. O sa damgo ba? Sa anghel ba kaha? O di ba ka nabag sila dungog nga langgam? O di ba ka manok tugtugak og sugatas Moses? O man nagamutang diri man. Basta kay God is a master communicator. Correct. Kabalo gina siya unsaon ta pag-communicate niya. Tao man gani kabalo man gani communicate og mga animals, ubang mga tao. Ang Dios kabalo na siya kung sa unsang ways or pamaagi nga effective gyud ang iyang pag-communicate diri kanato. So ay nalaglab dayon mga ulo kung nagdamguhan man ni siya ani o natubog ni sa langit ani or ang Dios ba personal may kanaog niya wa man nagkabutan sa Biblia. So ay nalaglab dayon mga ulo pasulno. Ay nalaglab da. Basta kay ningon ang Biblia nga ang Ginoo mingon ka nga Aaron. Di ba? Yeah. Unsa message? Lakaw ngadto sa diserto ug sugata si Moises. Dayon, busa miadto si Aaron aron pagsugat kang Moises didto sa balaang bukid. Kung imo ning pangutanon imong kaugalingon na niya kusulnog. Nganong si Moses pa may gisugos Ginoo, nga pwede naman ang Ginoo musugong nga Aaron. Di ba? God was able to communicate with Aaron. So why does he need to instruct or to command or direct Moses to be the leader for Israel's deliverance? Bro, magdili na necessary. Si Aaron na lang. Si Aaron na lang. Ngano na may ngano mo mangiin ana Apostol? Ngano mo mang ako lang klaro ni Apostol ba? Si Aaron by the way Apostol is magulang na sa ni Moses. Yung ano man o si Moses mo no may mag-leader kay sa ni Aaron. Tumaga ko na ako mga pangutan namin. Hala. That's the question there, Primate. Mao pa na ang question actually nga na-formulate na ko when God told Moses nga ikaw may mahimong leader sa Israel and Moses kanang he refused 5 times if I'm not mistaken. He refused 5 times nga ayaw ra ko kay kuan man ko di man kay ko kalitok ayaw ra ko kay hadlok man ko kanang ko stage fright something like that but ningon ang Dios kay ikaw man akong gipili paubanan lang tika ni Aaron so wala na ko balon say plano And sometimes mo contradict ni siya sa ato ang naandan kay sa kalibutan dapat magulang man gid pud mo sa biological mo may gamiton sa Ginoo may may gamiton sa community to mga may leader pero kaniyo ang manghod nas taas man hinuogran ko sa spiritual aspect kaysa magulang. So, it gives us a lesson that sa spiritual realm, dili na siya necessary gyud nga magulang ka automatic ka mahimo kang spiritual nga leader. Sometimes, ang manghod dinuon may mulabaw sa magulang. Naman yung mga ubang istorya na ibang map, remember ka sa Genesis? Yan na nga ang magulang mo serbisyo hinuon manghod. Okay, padayon ta. So nahitabo nga si Aaron miadto siya sa pagsugat ng Moses dito siya sa diserto niya dito sa balaang bukid iya yung sugaton usa nagkita na sila gihagkan niya si Moses hagkan ila man ang kultura dito magluod mo na sa Pilipinas yung laki muhakas sa ila dito sa ilang kultura sa ancient nga Israel o ancient mga Hebrew people na sila makibalag na sila kiss gina sila holy kiss gisugin nila ni Moises si Aaron sa tanan nga gisulti kaniya sa Ginoo ingon man sa tanang milagro nga ipabuhat kaniya sa Ginoo
Okay? So kada ba gi-orchestrate sa Dios ang collaboration and commissioning. Ang Diyos may bahala ng tanan. Iyan ang giplastada. So the Lord instructs Aaron to meet Moses in the wilderness aron nga mo accompany ni Moses and to speak to him. And this is a deliberate partnership. Kinahanglan makasabot ka ani higala nga namati karon nga ang Dios doon na siya ay requirement nimo nga sometimes sa imong mission or sa imong ipabuhat sa Dios kanimo, you need a partner. And Moses has the word from God. Ang gitagaan man gyud og mensahe nga luwasa ang mga katawhan ng mga Hebreo gikan sa Ehipto, gikan sa kamot, sa hari sa Ehipto, gikan sa paraon. Kasi gitagaan na si Aaron o si Moses? Si Moses. Si Moses. Pero unsa ra may mensahe sa Dios ngadto ni Aaron? Unsa ra man? Tigpamaba lang. Ha? Unsa ra may message? Apostol, unsa ra may message sa Dios ni Aaron? Mao'y mahimong spokesperson. No. No. Nag-iingon na diri adto. Dirira. Dili, ay, sorry. Lakaw nga tos diserto. Sugata si Moses mo na. Daghang kayo mga assuming kayo magkasuhan nung panahon na. Abi kayo makadakadungog sa tingog sa Ginoo nga daw ang tanang message sa Dios ihatag ra pud nila. No, dili na ingon na. Angay ka makasabot na na. Dako ani mo ang point ibon mo. Yes, tinuod man nga ang Dios ang istorya ni Aaron, pero ang particular nga message is adtos diserto. Oh, dito. Sugata imong magulang aming manghod mo dito. Pakikita niya. So wala dugangi. Wala na dugang. Later. So unsa may nakatunan ni man iban mo. Kaning Diyos no, kaning hilig ni siya og patriling ba. It's a matter really of ato na siyang gitawag sa kalibutan nga sometimes there are things nga murag cliffhanger siya sa ato nga end because we don't know where it leads to. Yet, dili pa na to makita ang obedience towards the person that's given the instruction. Though he doesn't, not everything was laid off. There wasn't a blueprint that was given as to walay gihatag nga mayuntag kung sa eskwelahan pa wa tatagayag what do you call that kitang syllabus as to what's the lesson that's gonna go through within the semester. Kani, well, just a single instruction and it's up to you whether you do it or you don't. Yet di pa na to makita nga eventually no ang plano sa Ginoo magkaanam og ka-unfold. Okay. Now ako lang klarohon nga ang papel ni Aaron ni panahon na is not secondary. Yes. It's divinely ordered team dynamic. Yes. Team dynamic na siya. Wow. So uubos na kay ko. Sunod ko din Naman na siya dynamic good ang grupo good. Tanan ba sa team Pusolnov sa basketball, captain ball. Lisuda. Captain ball tanan na hamok na kayo. So, leadership in God's purposes requires complementary gifts. Like, meaning an instance is one who speaks or one who helps articulate and deliver the message. Yes. Okay, nakadawat doon si Moses sa mensahe sa Dios, pero di mo sa may mustorya. So, wala may problema niya. So, nagkinahanglan sa Aaron nga mo musulti sa message nga iyang nadungugikan sa Dios. Si Aaron, maay mo istorya, eloquent, fluent ka speaker. Si Moses, dili kayo. Siya nakadawat sa mensahe, iyan na lang ipasa ni Aaron. Aaron, inang hari, gumawa ni. Complementary gifts. Complementary gifts. So, doon ay partnership sa kinabuhi. Moses has the word from God. Aaron has the speech to convey it. But together, they fulfill the mission. Ano na ako nun sa atoan sa Atisyo Panimalay? Inatay ka. Inapatatay pa ka. Hindi na pwede. Dili na siya pwede. Ayaw kung nanay ka, ayaw papakatatay. Lahi ng role sa tatay. Nanay man ka. Ayaw kuha ang pagkatatay. Napoy mingon siya, ako kay mamila ko, kay lula po ko nga mami. Uy, no. Malaka. Ayaw kuha ang role sa pagkamami. Lula ka, lula. Ayaw ilogi ang mami. Ayaw ilogi ang mama. Kaya di naana siya certain good nga mga disadvantages. Naana siya doon ay disadvantages. Nagtuo lang kayo, brag caring na kayo ang lula na tawag na mamila. Ayaw ilogi ang papel sa mami. Wow, correct. Paminaw ni kung ikaw na namati karon ay kasuko na ako na kang gibadilong sa ngalan sa Ginoo. Sorry, mamila. So Moses recounts God's past acts and the sign giving. O reinforce niya that this is not a new message but a continuation of divine revelation. So, imo nakita Evangelist Mav nga i-orchestrate gyud sa Dios ang tanan. And
Gani ningon ng Biblia nga kanabang gisugin nila ni Moises si Aaron sa tanang gisulti kaniya sa Ginoo, ingon man sa tanang milagro nga ipabuhat kaniya sa Ginoo. So, importante niya yung gisultian because doon na may collaboration. Kung dili pod kabalo nang imuhang katabang nimo sa ministry or sa imong mission, machi sa katingala unsa kadi plano gining tawanan ni. Kini ako gikuyog-kuyugan mo. Asa mo gimi paingon ani. So gisultihan po niya nga mao ni tuyo sa Dios. Nakikita siya nako pinagi sa burning bush. Dili niya akong gisultian, niya iya akong gipasulay og milagro ngang sungkod nako na himong serpent, akong kamot akong gisulod sa kupo. Paggawas na niini nagkasasanla na may noon sa sakit mo noon din ako na pong gibalik paggawas na po na gibalik ko sulod sa ako ang kupo pagbalik ko kuha naayo na po siya. So ingon ana evangelist Mav. Yes. Kaya bang ang Dios musugo man doon ay commissioning pero more orchestrate po siya nga kinsay mga tao nga imong kinahanglan alang sa imong assignment. Ay kabalaka sa tanan nga imong kakuyawan nimo di ka kabaluan ni wala ko aning butang nga ay kabalaka kay padalhan ka sa Ginoo. Amen. Lord. Sa tanan nga mga tao giniabot sa church nga himong na akong collaborator sa ministry. These people come niabot sila because God knows that I need them. Ngano ko nung padalan kag-aaron kung wala pa kanilang aaron sa imong ginabuhi. Amen. Mao. Okay, so aging application ini nga message is in your own calling or mission. Seek God's provision of helpers, partners, or mentors who complement your gifts. Don't fear stepping into leadership alone. Ask God to bring others who align with His purposes and help communicate His message faithfully. Amen. Kaya ang Diyos, nakabalugid siya. Now, when we say Apostle Love, when we say God's provision, it doesn't talk only about money. Sometimes you need people Yes. as your partners, yung mga baluhaton. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw din ng first point. Now, let's proceed to the second theme or point of this message. Second is, signs confirm the message and authorize the mission. Signs confirm the message and authorize the mission. Ang mga timailhan katong mga timailhan bitaw sa gahom sa Dios sama sa sungkod nimong bitin o sa Bagong Testamento nga katong mga sakit na ayo, pag-cast out og mga datang spirito, ang pagsultig mga pinulungan, mga speaking in tongues, mga signs man na siyang gi-introduce sa New Testament. Mo na siya mo confirm sa message. Ug mo na mo authorize sa mission. Kay hastag disura kayo sultihan yung mga tao mahitungod sa plano sa Dios niyo ajay timailhan ba. Yung medyo unsa mo sign nga ikaw ang gipadala. Hana gina. Ikaw Apostol Nob, kung if you were one of the Hebrew people, won't you ask for a sign? I would definitely ask for a sign. Mas juga mingon ka na kinsa man Moses, kinsa ba ka? Karon mo kanibuto, ha? 430 years yung hinilak ni ang among kuan diri mga kaliwat diri nya kinsa man ka asa man ka kinsa papa nimo asa man ka kinsa may imong connection kinsa anak kag congressman unsa man anak kag ombudsman o anak kag senator unsa man ka si pangutana ba ingon si Moses ako alagi ko sa Ginoo gisugo ko sa Ginoo ginan ko parion ko dire ikaw man unsa man nimo pag-post mo kuan ni wala sign you try Well, karong I mean, it's gonna be difficult karong ganing mga panahon na dili siguro sa mahimot tag mga bitin or anything like that, but something that we could see, something tangible that could make people trust us. Say for example, natay karon mga kuan sa atong mga profession or something that we do, natay mga ginapakita nila nga mga IDs, mga licenses, those are things nga pwedeng makaingon ng mga tao, sige maminaw minimo because you have that, but sa ilang panahon, I think it something like that bang it's gonna let's say fortify a person's credibility. Now, being ordained by God or being commissioned by God, well, He's a supernatural God. If you can do something nga gikan sa Dios, then definitely mo yung kung kung ako Israelita, well, correct, gikan gyud ka sa Dios, then I'm gonna listen to you. Pwede ko basa po sa 29 to 30. Ningon ang versikulo 29,
Unya si Moises ug si Aaron miadto og gitigom ang tanang pangulo sa katawhan sa Israel. 30. Ug gisugilon ni Aaron ang tanang pulo nga gisulti sa Ginoo kang Moises ug siya mibuhat og mga ilhanan diha sa pananaw sa katawhan. Signs. Ha? Milakaw si Moises ug si Aaron ug gitigom nila ang tanang kadaguan sa mga Israelita. Di mo siya basta-basta kay meron katong mga tambay, mga bystanders dito sa Israel, sa kuan sa Egypt nga mga Israelita. Katubog yung mga leader sa kuan, mga katawhan sa Israel. Gitigom nila. Wow. Ha? Kusugana ha? Kusgan gyud. Sigag mayon ka nga, I need your attention. Ha? Ari mo dire, tapok mo. So gisugin nila sila ni Aaron sa tanang gisulti sa Ginoo kang Moises. So si Moises dili minangunay sa mga tao nga people of Israel. Paminaw mo na ako si Moses dili day. Si Moses nara dito sa kilid. Si Aaron minatubang sa mga elders, sa mga kadaguan, sa mga leaders sa Israel. Ingon ang Biblia sa verse 30, gisugin nila sila ni Aaron sa tanang gisulti sa Ginoo kang Moises. O gihimo ni Moises ang tanang milagro at tubangan sa katawhan. So dito i-prove niya. Ana si Moses ito kasi sungkod. Ang sungkod. Na yun mga elders ha. Elders man na. O dili pa tibok Israel. Apostol no. Mga elders walang to sa Israel. Mga leaders. Yung giputang tong sungkod. Pak! Nihong bitin. Yan, ingon tong mga tao dito. Kuyo ni. Pero ang serpent na po, nabitin po niya po nang gigulitan ang tumoy ni ini. Pak! Nihong mo na po sungkod. Legit. Isa, di pag yung moto na napay kaduha. Yung kamot, tanawan yung kamot na. Tanawan yung kamot na kuha. Wala ni sa sakit nga leprosy ha. Wala di ni sa sanglaw na. Yung pagbutang sa kupo. Pagbalik, isangla na. Sa yung mga tao, grabe siya. Mayo ni. Tawa, ako na balik ko sulod. Pagbalik ka na, ayaw na po. Yung mga tao, legit ni. Tuo tani. So, point number 2, Evangelist Mav, signs confirm the message. Amen. So, ayaw pag ingon nga ikaw, ako tinuod ko nga preacher, pero wala kay ka-prove nga ikaw tinuod ka nga preacher. Tungod lang sa mga ID ni mo. Na. Pwede rin mag-ID ron. Pwede mo forge. So, dagahan na mga kasimbahanan karon si ingon, kami ang saktong simbahan. Si pangangkon. Pero, unsa man yung signs nga kamo ang saktong nga simbahan? Exactly. Amen. Makaayaw ba magsakit? Dili. Makahingili mo yawa? Dili. Nah. Walay Kakong signs. problema anang imong gipang istorya nimo. Nara ba yung bersikulo sa Biblia, Evangelist Mav? Sa Marcos, Kapitulo 16. Kuyo, ang bersikulo, Evan Mav, kay daghan kimahadlok ang mga pastor mo basa? No? Laktawan na lang ni. Laktawan na nila. Ingon ang Biblia, Evan Mav. Mark chapter 16 verse 17. Pwede mo basa, Evan Mav. Mark 16:17 gingon no. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. Sunod. Padayon. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Muna siya mga signs. Muna yung mga legit nga mga lagad si Ginoo. Mga kamot, ipang patong sa mga masikiton, mamayo mga masikiton. Di kay gapabula lang baba ng mga preachers sa puro na smash naman may kami English pero paayuhag bungol. Di ka. Ang bungol rin yapon. Luwa na sila. Alam mo pa kung giyubak lang yapon. Gusto kayo manginambog nga ilang simbahan sakto. Tungod kay mahalon og drum set, mahalon og gitara, mahalon og building, mahalong lingkuranan, kusog ang aircon, gwapog LED walls, then yun sila. Legit na mga church. Gwapog lights. Muna yung basyaran sa legit ng simbahan. Nga walay signs. Signs confirm the message. Dugang pa Apostol na 1 Corinthians chapter 4 verse 20. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Ningon ang 1 Korinto 4, versikulo 20. Kay ang gingharian sa Dios dili diha sa pulong kundi sa gahom. Sa English iban mo. Sa English gingon diri no nga, for the kingdom of God is not just a lot of talk. It's living by God's power. Dagang istorya pero wala gahom. Agaray. Oo niya. Pag ganun. Unsa man na inyong simbahan, kumusta man na inyong simbahan karon ni Gala?
kumusta man ang preacher si imong gipaminaw karon. Naban na siya science nga ikaprove nga siya tinud nga lagad sa Ginoo. Kinahanglan na siya. Aron maingon gyud nga sure jud kani nga pilan ako iya gid sa Ginoo. Okay. Ikatulo. Faith awakens and the people respond with belief and worship. Ang pagtuo makapapukaw. Ug ang mga tao musanong uban sa pagsalig ug pagsimba. Ang saging mo sa verse 31 Apostle Nov. Verse 31 sa Exodus chapter 4 verse 31. Ningon ang bersikulo 31, ug ang katawhan mituo sa pagganungog nila nga ang Ginoo miduaw sa katawan sa Israel ug nga nakita niya ang ilang kasakitan, giduko nila ang ilang mga ulo ug misimba sila. Ano kaya sila nituo sila Apostle Nov? Because of the signs. Because of the signs. So, sa pagpakita na sa mga timailhan, tuo sila. Ningon si Moses, ako hindi mo ninyo. Para mo tuo mo nga ako legit kong alagad si Ginoo. So, nituo ang mga tao, ang katauhan sa Israel nga nasa Egypt, nituo sila og sa nakabalita sila nga mianhi kanila ang Ginoo. Mianhi kuno kanila ang Ginoo. Pero literally, si Moses lagi pakikitaan sa Ginoo sa. Og nga nakita niya ang ilang pag-antos, kinakita ang Dios sa ilang mga pag-antos kuno, midoko sila ug misimba kaniya. So unsa man gitinuod nga response sa tao if naka-experience nga that God cares for you and God wants to save you? Unsa may imong reaction na po solo? Bingon ka, thank you Lord. Wala ka? Ka-cute ra po. Unsa man jay proper nga response to evangelism? Direk, tudluan ta nga proper nga response when it comes to experiencing the power of God is of course to bow down and worship. Simba, Simba. Una ka na mga tao nga dili mo simba, di kong believe na. Di kong believe nimo kung di ka mo simba sa Ginoo. Labin namin mo ka na. Ay, di kong simba, pastor, kaya na ako'y kontrarya. Samot, di kong believe nimo. Nga naman, kataas magarbo nimo. Paubos ko, no? Paubos atubangan sa Dios. Paubos ko atubangan sa Dios, pero dili niya. Paubos gani atubangan sa Dios, kaya makabalo ang Dios kung siya kataas mong garbo. Kaya ang Ginoo, di yun na malipay nimo kung pataas ka si garbo nimo, di yun ka pauswagon si Ginoo, timan ina. Di yun mo laban ang Ginoo sa imong mga panginabuhi, kung mo pataas sa garbo. Kay kontra sa Dios sa mga pahitason. Katun po paubos, kay aron nga malipay ang Ginoo nimo. Bisan pag sige ka og offering si kag tithes, bisag unsa, pero nakita si Ginoo may taas ka garbo. Klaro gyud mas Biblia nga ipaubos sa Dios ang pahitason. Ug ituboy niya ang mga mapabusanon. Mo may number 1 pud nga sikreto sa kinabuhi, malipay ang Ginoo nimo. If nituo ka nga ang Dios na higugman nimo, concern ang Dios nimo, nagluwas ang Dios nimo, nagatiman nimo, ngano di makamusimba niya. Hindi makamusimba niya. Ngano di makamuduko. Kani mong practice sa Apostle Nov nga muduko ka sa ulo. Mo man siya usa ka expression ni evangelism nga kon ka ba? Kadawang ay kape. Sa imo lang personally mo nga understanding kung muduko sa ulo unsa man ginadto. Well, first and foremost, kasamaan ka ba? Ay ko yung mga ka. Nakay pagtahod sa imo ang gikatubang. And at the same time, you're yielding towards humility, yes. So, mo na yung mga higala. And I hope nga you learn to bow your heads in humility, paubos ka, dayon simbahan ang Ginoo, knowing that God cares for you. So when God confirms your call and His call for you and leadership through signs and messengers, una jud buhaton nimo is respond with belief. Amen. Respond with faith. Ayo paglangalangay and of course worship Him regularly. God bless you.